Ayan, ikot-ikot lang tayo, guys. Ayan si Manuel L. Quezon. Ayan, pumapasok na sila. Apa? Ayun, Tara. pwede na yatang pumasok. Tara na. Tayo na. Tara! Let's go! Napuno yun, hindi ka na makapasok. Naantay ka pa. Ayan, guys. Ano? Sama ka na magagawa. Si Manuel Quezon ay ang ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at unang Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth na nagsilbi mula 1935 hanggang sa kanyang kamatayan noong 1944. Kilala si Quezon sa kanyang pagsusulong sa kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Amerikano, at nakilala bilang ama ng wikang pambansa matapos niyang ideklara ang pagkakaroon ng isang pambansang wika ng Pilipinas noong ika-30 ng Disyembre taong 1937. Pero sino si Manuel Quezon? Si Manuel Quezon ay isinilang sa Baler Aurora noong ika-19 ng Agosto taong 1878. Si Manuel Quezon ay panganay na anak ng mag-asawang Lucio Quezon at Maria Dolores Molina. Sa gulang na 5 ay tinuruan si Quezon ng kanyang ina ng pagsusulat at pagsasalita ng Kastila, gayon din ang mga aral na nauukol sa katesismo. Si Quezon ay panandaliang nanirahan sa kanilang kura paroko na si Padre Teodoro Fernandez, kung saan tinuruan siya nito ng relihiyon, grammar, heograpiya, kasaysayan, at Latin, mula 1883 hanggang 1887. Pagkatapos ay nag-aral siya ng sekundarya sa Kolehiyo de San Juan de Letran at nakapagtapos na nangunguna sa klase noong 1889 sa edad na 16. Nag-aral at kumuha siya ng kursong Bachelor of Arts sa Universidad ng Santo Tomas at nagtapos bilang summa cum laude noong 1894. Kumuha din siya ng kursong abogasya, ngunit nahinto siya sa pag-aaral nang sumiklab ang Pilipino-Amerikano noong 1899. Sa edad na 21, siya ay sumama sa hukbo ni Emilio Aguinaldo at nagsilbing aide-de-camp nito mula 1899 hanggang sa nahuli si Aguinaldo ng mga Amerikano. Nang makalaya siya, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral ng abogasya at noong ika-16 ng Abril taong 1903, isa siya sa 5 nanguna sa pagsusulit sa bar na may markang 87.83%. Una siyang nagtrabaho bilang isang clerk, pagkatapos ay sunod na nagtrabaho sa pamahalaan bilang fiscal ng Mindoro noong Marso taong 1904, at kalaunan ay nahalal bilang gobernador ng Tayabas mula 1905 hanggang 1907. Nang itatag ang Asembleya ng Pilipinas noong 1907, ay nagbitiw siya sa pagiging gobernador, at naging kinatawan ng Tayabas sa unang Asembleya ng Pilipinas, at sa bisa ng Batas Jones, nagkaroon ng pambansang halalan para sa mga senador, at isa siya sa mga nahalal dito, at siya rin ang napiling kauna-unahang Pangulo ng Senado mula 1916 hanggang 1935. Noong ika-9 ng Disyembre taong 1918, naglayag siya patungong Amerika bilang pinuno ng unang misyong pangkalayaan sa Kongreso ng Estados Unidos. Ngunit, bago pumunta sa Estados Unidos ay dumaan muna sila sa Hong Kong, kung saan pinakasalan niya ang kanyang pinsang buo na si Aurora Molina Aragon noong ika-17 ng Disyembre taong 1918. Sila ay nabiyayaan ng 4 na anak na sina Maria Aurora, Zenaida, Luisa Corazon, na namatay noong sanggol, at Manuel Jr. Noong ika-15 ng Nobyembre taong 1935, ay nagwagi si Quezon sa unang halalang pampanguluhan laban kina Emilio Aguinaldo at Gregorio Aglipay. Noong Enero taong 1937, itinatag ni Quezon ang surian ng wikang pambansa na naglalayong lumikha ng isang pangkalahatang pambansang wika para sa mga Pilipino. Matapos ang masusing pagsusuri, pinagtibay ng surian na Tagalog ang gamiting wikang pambansa.
Ito ay tinanggap ng Pangulo kung kaya't noong ika-30 ng Disyembre taong 1937, ipinalabas ang isang kautusan na nagsasaad na Tagalog ang gawing batayan ng wikang pambansa. Dahil dito, tinagurian siyang ama ng wikang pambansa. Noong Hunyo taong 1940, iniutos ni Quezon na ituro ang pambansang wika bilang isa sa mga asignatura sa mga paaralan. Noong 1937, nilagdaan ni Quezon ang kauna-unahang batas para sa minimum wage sa Pilipinas. Isa sa mahalagang nagawa ng pamahalaang Commonwealth ay ang pagbibigay ng pantay na katayuan sa mga kababaihan sa lipunan. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng karapatan upang makaboto at maiboto. Nagkaroon ng plebisito noong ika-30 ng Abril taong 1937, upang makuha ang saloobin ng mga kababaihan tungkol sa karapatang makaboto. Muling nahalal na Pangulo ng Bansa si Manuel Quezon noong Nobyembre taong 1941, ngunit ilang buwan pa lamang ng kanyang panunungkulan ay sumiklab na ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig noong Disyembre taong 1941, itinakas sila ni General Douglas MacArthur sa pamamagitan ng utos ni Pangulong Roosevelt patungong Washington DC sa Estados Unidos, kung saan ay dito itinayo niya ang pamahalaang desterrado. Habang nasa Washington DC ay nilagdaan ni Quezon ang United Nations Declaration noong ika-10 ng Hunyo taong 1942. Sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig noong Disyembre taong 1941, itinakas sila ni General Douglas MacArthur sa pamamagitan ng utos ni Pangulong Roosevelt patungong Washington DC sa Estados Unidos, kung saan ay dito itinayo niya ang pamahalaang desterrado. Habang nasa Washington DC ay nilagdaan ni Quezon ang United Nations Declaration noong ika-10 ng Hunyo taong 1942. Ang pagpirmang ito ay ang pagsunod sa mga pulisya at mandato ng United Nations kapalit ng mga benepisyo tulad ng kapayapaan at seguridad, economic and social development at humanitarian affairs. Nagsulat din siya ng kanyang talambuhay na may pamagat na The Good Fight, na inilathala noong 1946. Namatay si Quezon sa sakit na tuberculosis sa Saranac Lake, New York noong ika-1 ng Agosto taong 1944 sa edad na 66. Unang inilagak ang kanyang mga labi sa main memorial sa Arlington National Cemetery sa Washington, D.C. Hinukay muli ang kanyang mga labi at muling inilibing sa Manila North Cemetery noong ika-1 ng Agosto taong 1946. Sa ikalawang pagkakataon ay inilipat ang kanyang mga labi sa Manuel Quezon Memorial Shrine, sa loob ng bantayog sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City noong ika-19 ng Agosto taong 1970. Huwag na ring kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po. Lungsod Quezon, aming mahal, araw mo ay saganang tunay, sa amin ang alak mo'y buhay, sa iyo buong sigla kami nagpupugay. Dito'y ilaw ang diwa mo, hiyas ka ng bayang sinisinta. Dito'y nukling mitiing banal, sa'yo ang pag-ibig namin nagdangal. Lungsod Quezon, aming mahal, araw mo ay saganang tunay, sa amin ang alab mo'y buhay, sa'yo buong sigla kami nagpupugay. Lungsod Quezon, aming mahal, hugat ka ng layak kagitingan. Dito'y nukling mitiing banal, sa'yo ang pag-ibig namin at dangal, sa'yo ang pag-ibig namin at buhay.
Ay,